Hindi na ako nag-reply pa matapos mabasa yon. No choice pala ako kundi maghintay dito hanggang makabalik sila. Pero sana nga maging maayos na ang pag-uusap nila. Sana magkalinawan na sila para wala kaming problema sa araw ng pagbalik namin ng probinsya. Akala namin ang ligaw sa si Sir pero sinabi niya kanina magkaibigan lang pala kayo. Tipid nang ngumiti ako sa babaeng katrabaho ko dahil sa bulong niyang iyon. Mabait lang talaga si Sir at saka may ibang napupusuan yun. Hala, talaga ba? Kilala mo ba kung sino babaeng yon? Nagkibit balikat ako bago umiling. Alam ko lang may napupusuan si Sir pero hindi ko yun kilala. Sus, baka ikaw lang yun, Winnie, ha? Ayaw lang ninyong umamin dahil nais ninyong maging pribadong relasyon ninyo. Natawa ako dahil sa naisip niyang iyon. Sumang-ayon din ang ilang mga nakakarinig sa sinabi niya pero bigla sumabat si Philip sa usapan namin yon. Winnie already have a boyfriend. Napamaang ako sa sinabi niya ni Asher. Anong pinagsasabi ng lalaking tong boyfriend? Wow sir, paano niyo nalaman? Si Sir Isaac po ba yon? Umiling to sa tanong ng isang kasamahan pa namin. Hindi, he's a businessman too. Nilingon ako ng mga kasamahan ko dahil sa sinabi nga ni Asher. Di ko tuloy malaman ko nung sasabihin ko at ipapakita ang reaksyon sa kanila. Grabe Winnie, may nobyo ka na pala, hindi mo man lang binahagi sa amin? Bukod tayong pilit ng ngiti ang ginawad ko sa kanila habang ninanakawan na masamang tingin si Asher. Ngunit nakangisi lang to bago uminom ng wine at sumandal sa kanyang kinaupuan. Iniyaan ko siya sa sinabi niyang yon dalalata, naniwala naman ng mga kasamahan ko. Sigurado din naman ako ang sarili niyang tinutukoy nitong nobyo ko. Napailing ako habang nakabaling ang atensyon ko sa iba. Ilang minuto lang yata akong nakikinig sa mga kwentuhan nila habang umiinom ng pakonti-konti. Dahil na hindi rin naman ako sanay uminom, nakakaramdam ako ng pagkahilo pero kaya kong kontrolin ang nararamdaman ko. Wag lang sana akong kumilos ng kumilos upang di ako tuluyang masuka. Ayaw mo bang pumunta doon? Mukhang nagkakasiyahan na sa dance floor ah. Mabilis inalingan ko ang paanyayang yon ng aking katabi. Kahit tasing ako, hindi ko gagawing sumayaw sa lugar na to. Dito na lang ako. Sure ka ba? Pupunta kami doon, baka mainip ka dito. Kasama naman niya ako eh. Di na ako nakasagot dahil muli sumabat na naman ang lalaking nasa harapan ko. Sinulyapan ko lang siya ng tingin habang nakasandal to sa kanyang kinaupuan. Talaga ba, sir? Hindi pa ba kayo aalis? No, inihintay ko pa si Reese. Sige na, pumunta na kayo doon. Dahil sa kaisipang maiiwan ako kasama ni Asher, para bang nais ko na lang bawiin ang pagtanggi ko kanina. Ngunit nakatayo na sila at wala na ako nagawa pa kundi panoorin ang kanilang pag-alis. Sa isip ko na lang ako nagmumura habang pilit iniiwas ang tingin kay Philip. Ngunit nakita ko na ang pagtayo nito at agarang pag-upo sa aking tabi. Halatang di ka naman sanay sa lugar na to. Mas mabuti pa ihatid na kita sa apartment. May hinihintay pa ako. Yon ang diretso kong sagot sa kanya na hindi siya tinitingnan. Mas mabuti pang wag na lang akong tumingin sa kanya para wag madala sa kanyang aura. Si Isaac bang hinihintay mo? Bakit ko siya hihintayin? Dahil may usapan kayo. Hindi ko alam ano bang rason, ba't ka nandito? Nilingon ko siya sa pagkakataong yon. Ngunit nagkamali lang ako ng ginawa dahil napakalapit lang pala niya sa akin. May ibang rason kung ba't ako narito. Pinilit kong labanan ang titig niya sa akin kahit napakalapit lamang niya. Ang magaganda niyang mata hindi nilubayan ang mukha ko hanggang ako na mismong naunang mag-iwas ang tingin. Hindi ba't si Isaac ang rason kaya't pumunta ka dito? Tungkol yon sa kanilang dalawa ni Grace. Labas ako dito. May ibang dahilan at hindi ako parte doon. Tinutulungan ko lang sila. Dinig ko ang pagsinghal niya na para bang dito naniniwala sa sinabi ko. Kung ganon, anong kahulugan ng pagindot mo sa kanya kanina? Nakita ko yon, Winnie. Alam mo bang munti ko nang paikutin ang leg niya kanina? Pinanlakihan ko siya na mata dahil sinabi niyang iyon. Ano bang pinagsasabi mo? Sa akin ni minsan di ko ginawa yon. Ni hindi mo man lang ako nilalambing eh. Pero ang lalaking yon ang swerte naman niya yata. Napapikit ako sa iling dahil sa narinig mula sa kanya. Huwag mong masyadong binibigyan ng kahulugan ng bawat ginagawa ko. Wala akong gusto kay Reese gaya ng sabi ko. May ibang napupusuan din si Reese at hindi ako yon. Nais ko sanang sabihin ng buong talye, ngunit ayoko nang humaba pang usapan namin. Naintindihan naman niya sigurong sinabi ko at tiyak na makukontento na siya doon. Ibig sabihin pala, hindi nito natitipuhan si Isaac? Hindi ako madaling magkagusto sa isang lalaki. Para bang madali ko lang nabawi ang kanyang inis dahil sa sinabi kong yon. Kung sa bagay ako pa naman ang gusto mo, hindi ba? Di ako nakapagbigay ng sagot sa tanong niyang iyon. Ngunit alam ko namang oo ang sagot maski magsinungaling pa ako sa sarili ko.
Alam ko sa sarili kong gusto ko pa rin siya. Hindi lang gusto. Higit pa rin ang naramdaman kong matagal ko lang nilalabanan dahil nga ikakasal na to. Di mo man sabihin ng totoo, nararamdaman ko yon. Alam kong iniisip mo lang si mommy kaya't nagdadalawang isip ka pa. Mas lalo ko nawala ng imik dahil sa pagbanggit nito sa mama niya. Isa na ring dahilan yon kung ba't pinipigilan kong mapalapit mo rin sa kanya. Ayokong lumikha ng gulo dahil alam kong kakaibang maglaro ang mama niya. But it's okay. Hindi ka naman nawawala sa puso ko. Alam ko kung kaano mo sinubukang kalimutan ka pero mahirap. Para lang pinapatay kong aking sarili tuwing ginagawa kong kalimutan ka. Hindi ko alam kung nabibingi ba ako sa musika o sa mga katagang binibitawan niya. Pero lahat ng sinabi niyang yon, klaro lahat sa aking pandinig at para bang isa yung magandang balita na siyang nagpagaan sa nararamdaman ko. I know I am not late. Alam kong di pa huli ang lahat. Alam kong naghirap ka rin. Nagkamali ako ng inakala sa mahabang taon. I cannot imagine all of your sacrifices. Masyado yata akong tinabunan ng galit, kaya tiniyaan kita ng mga panahong yon. Nakikinig ako sa lahat ng sinasabi niya. Wala ako lakas magsalita at nais ko lang pakinggan kung anong lahat ng kanyang hinaing. Hindi man lang kita nabudamayan noong namatay si Lola. Alam kong napakahirap ng araw na yon pero puno lang ng galit ang naiisip ko. I am sorry for not staying with you. Dapat iniintindi lang kita eh. Hindi mo na maibabalik pa ang nangyari? That's enough. Lahat ng lumipas nakaraan na. May maganda mang nangyari sa'yo. You are a successful businessman. Kung sakaling tayo pa ng mga panahon yon, tiyak maghihirap lamang tayo. Pero kung maibabalik ko lang yon, mas pipiliin ko pa rin makasama ka. Kahit mahirap, ayos lang. I already told you about that, Winnie. Alam mong kaya kong maghirap basta't nasa tabi lang kita. Di na ako nagbigay pa ng imik sa litanya niyang iyon. Alam kong kaya nga niya. Ngunit hindi ko kaya makita siyang nahihirapan kung may magagawa naman pala ako. Di na rin to nagbigay pa ng karagdagang salita. Nakatingin lang ako sa malayo hanggang sa marinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. I had a car accident last 5 years. Halos ilang buwan ako nagpapagaling doon. Si Rika ang siyang kasama ko noong mga panahong yon. Inaalagaan niya ako hanggang sa gumaling na ako. We've been friends that day pero alam namin sa isa't isa na hindi namin nais pakasalan ng bawat isa sa amin. Our parents own that decision. Hindi din ako makapalag dahil nabaon sa utang ang kumpanya at ang mga patriya lamang ang may kakayahan na babawi yon. Nilingon ko ito dahil sa isang pahayag na sinabi niya. Hindi ko halos mapaniwalaan ang pangyayaring iyon, kaya't matagal akong nakatingin sa kanya. Nagdesisyon akong pumayag sa arrangement na yon para mabawi ang kumpanya. Pumayag sila. Nagdesisyon akong pumayag, kaya't muling nabawi ang kumpanya at muling umusad ang negosyo ni mommy at ni daddy. Kung ganon, wala ka na palang magagawa pa para ihinto ang kasal? Umismid siya sa sinabi ko. I have a plan on that day. Hindi ko mahal si Rika at alam kong hindi niya gusto na makasal kami. Dahil wala din naman siyang nararamdaman para sa akin, pero wala siyang magawa. Isa siyang utusan ng mga pirata. She is just an adopted daughter. Kaya naman lahat ng iniutos ng kanyang magulang ay dapat lamang niyang sundin. Hindi na halos maintindihan kung bakit yun nangyari sa kanila. Ngunit naputol ang pag-uusap namin yun nang bigla may babaeng naupo sa tabi ni Asher at agad pumulupot sa braso niya. Napamaang ako dahil sa ginawa niyang iyon. Pumalag si Asher at mabilis na tinaboy ang babae. Ngunit hindi siya umalis na para bang natutuwa pa sa pagsusungit na ginagawa ni Asher sa kanya. Ilang buwan pa lang na magkasama tayo, ha? Nangunot ang noo ko sa narinig. Di na ako magtataka kung marami talagang babaeng makasama si Asher. Single siya. Kahit ikakasal na to, hindi naman na yun legal na maramdaman. Pero bakit naiinis ako na naiisip ko yon? Hindi kita kilala. Natawa ang babae sa sinabi nga ni Asher. Samantalang ako'y tumayo na dahil ayoko nang marinig pa ang sunod na sasabihin ng babaeng yon. Naiinis lang ako dahil sa nangyari. Dapat di ko na inisip kung marami ba siyang babaeng nakilala nung di pa ako bumabalik. Oh, Winnie, sasayaw ka na ba? Nakatayo ako malapit sa mga kasamahan ko habang nasa gilid sila ng dance floor. Umiindak sila habang ako'y nakatayo lang na pinanonood lahat na nakapalibot sa kanila. Nainip ako doon. Yun lang ang sinagot ko bago may lalaking lumapit sa akin na may inaabot na baso. Di naman nakakaasiwa ang kanyang muka. Matangkad siya at gwapo. Pero di ako interesado dito kaya nilihis kong aking tingin. Drink? Sinulyapan kong muli ang basong iniaabot niya sa akin. Dahil wala ako sa kondisyon, kinuha ko yon upang inumin. Iniisip ko baka sakaling maging maayos ako oras na mainom yon. Oh, nice!
Yun ang komento niya matapos kong ibalik sa kanya ang baso. Ngunit tinalikuran ko na siya dahil parang mas lalong lang sumakit ang ulo ko dahil sa nainom kong yon. Let's dance first, sweetie. Naramdaman kong hinawakan niya ako sa magkabilang bewang matapos bumulong sa akin. Ang mainit itong hiningay nasa bato ko at para bang inaamoy nito ang parting iyon. Ngunit ilang segundo lang tinagal niya nakahawak sa akin na makita ko tong nakahiga na sa sahig. Nahihilo na ako ngunit naaninag ko si Asher na halos isubsob ng lalaki sa dance floor. Kung wala lamang umawat sa kanya, tiyak na wala nang mukhang iuuwi ang lalaking yon. Ayos ka lang ba, Winnie? Wala ako sa sariling tumango sa kung sino. Di ko na makilalang umaalalay sa akin bago ko makita ang paglapit sa akin ni Asher. Hinawakan itong pulsuhan ko. Hinila pa alis sa lugar na yon dahil kakaiba na ang nararamdaman ko. Hinayaan ko na si Asher na ilabas niya ako sa loob ng bar. Hindi ko alam kung anong ekspresyon ng mukha nito, ngunit nang may pasok niya ako sa kanyang kotse, halos ibagsak nito ang pinto bago siya umikot sa driver's seat. Ang tigas ng ulo mo! Yun agad ang signal niya sa akin habang nakatingin ako sa kanya. Medyo malabong paningin ko dahil sa nararamdamang hilo, ngunit klaro pa rin sa akin ang kanyang mukha na kahit nagkagalit, gwapo pa rin. Bakit pagalit ka? Medyo kakaiba na rin ang aking pananalita, para bang nadala sa aking nainom? Mas lalong nagsalubong ang kilin nito at para bang nagkamali ako ng tinanong. Hinawakan ka niya. Nakita ko. Inupakan mo na, bakit ka pa nagagalit? Nakatingin kaya sa akin na para bang nauubusan ng pasensya. Dahil do'y natawa na lang ako sa gwapo niyang mukha na may hindi maipintang ekspresyon. Hindi ko alam kung ba't ako nagkakaganito. Siguro nga lasing na ako dahil para bang lumulutang na lang ako ng gising. Nailing siya sabay iwas ang tingin. You're drunk. Di naman no, kilala pa kita eh. Naalala ko pa rin yung kasama mong babae kanina. Nilingon niya ako, kunot ang noo. Kunwari ka pang di mo siya nakilala. Yun lang kasing gusto mong iparinig sa akin eh. I am not making up a story. Totoo yun. Kung may nakikilala man akong babae noon, hindi ko sila tinatandaan. Dali isa lang naman ang kasya sa isip ko. Ikaw lang yun. Kinagat ko ang labi dahil sa pagpipigil ng tawa. Ngunit hindi ko na yun napigilan, dahilan upang makita kong mairita siya dahil sa aking pagtawa. I am not joking around. Ewan ko sa'yo, umismid ako. Sumandal ako ng tuluyan sa kinaupuan ko, ngunit bigla, naramdaman ko ang paglapit sa akin ni Asher. Sa sunod, huwag ka nang papasok sa mga bar, naiintindihan mo ba? Bukod tanging pagkurap lamang ginawa ko habang nakatingin sa kanyang mukha. Umusog pa to dahilan upang bahagyang bumuka ang aking labi dahil inaasahan ko nang hahalikan niya ako. Ngunit nagkamali ako. Inayos lang pa rin itong aking seatbelt dahilan upang itikom ko ang aking bibig. Do you understand me? Wala sa sariling tumango ako sa tanong niyang iyon. Then good. Matapos niyang sabihin ng salitang iyon, lumapit na siya sa akin upang isara na ang pagitan ng labi namin sa isa't isa. Hinalikan niya akong mas mainit pa sa ginawa niya kanina sa loob. Dahil na rin siguro sa aking nararamdaman. Nadala ako at nagawa akong tumugon sa bawat kilos ng labi niya. Kakaibang pakiramdam ang pumapaloob sa aking katawan na tila ba kulang ang salitang sabik upang ipaliwanag yon. Ang kamay niyang umaakit sa leg ko patungo sa aking pisngi ay nadadala ng init sa buong parte ng aking katawan. Para bang binubuhay nito ang kung anumang natutulog doon dahilan upang mas lalo lang akong tumugon sa kanyang halik. Ngunit makailang segundo lang nang humiwalay siya habang may mainit na tingin sa akin. We're going home. Yun ang huling sinabi niya bago tuluyang buhayin ang makina ng sasakyan. Samantalang ako'y naiwang tulalan na nakasandal habang pinapanood ang pagmamaniobra nito sa manibela. Winnie, this is not a nice place for your first time. Naparunok ako sa sinabi niyang iyon. Para bang nilalamon ako ng kahihiyan at tuluyang nagigising ang aking diwa dahil sa sinabi niyang iyon. Ngunit patuloy na tong nagmaneho sa hindi ko malamang destinasyon. Halos buong minuto lamang yata akong lutang hanggang huminto kami sa isang hindi pamilyar na bahay. Umikot siya para pagbuksan ako dahil na rin hindi ako makakilos ng maayos. Kailangan pa ako nitong alalayan para makababa ng kotse. Ngunit nanlalambot ng aking tuhod na para bang wala akong lakas maglakad sa ngayon. Dahil doon nagkaroon siya ng pagkakatang buhatin ako na siyang nagbigay bilis sa pagtibok ng puso ko. Welcome home. He murmured those words while I'm staring at his face. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya habang nararamdaman ko papasok na kami sa loob. Nabuksan nito ang pinto gamit ang isang kamay lang. Hindi ko alam din kung saan lugar to ngunit nararamdaman ko na bakit kami sa isang hagdan. Do you remember what I told this morning?
Wala akong makapangsalitang isasagot sa kanya dahil para bang hanggang ngayon wala pa ako sa sarili. Naramdaman ko na lamang na nilapag niya ako sa kama, sabay ng pagpatong nito sa aking ibabaw. I am the one who can impregnate you. Did you get my point? Nanunuyo ang lalamunan ko nang subukan kong lumunok. He gently touched my face while looking at me. Ngumisi siya sa pagkakataon yon bago tuloy ang angkinin ng aking labi. Sa ngayon, para bang humayo ang piso ko sa kung saang parte ng silid. Ang namumukod tang nararamdaman ko lamang sa ngayon ay ang paghalik sa akin ni Asher at ang dahan-dahang pagbaba nito sa aking suot na damit. Para bang kay dali lang niyang nagawa iyon, dali lang segundo lang nang maramdaman ko nang wala iyon sa katawan ko. Ngunit ang init sa kanyang katawan tila ba hinahawa ang buong parte ng katawan ko. Ang labi niya, patuloy hinahalikan ako habang walang tigil sa pagkaplos ang dalawang kamay niya sa akin. Sa senaryong ito, masasabi kong hindi ko nakalimutan si Asher sa mahabang taon na pagkakawalay namin. Para bang binigyan lamang kami ng pagkakataong ayusin ang sarili bago magtagpong muli? At habang naiisip ko yon, humiwalay siya sa akin at buong tapang niyang sinabi ang salitang bumumuli sa pagkatao ko. Mahal kita, Winnie. Hindi ko alam kung ano-anong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Binabalot ng sinseridad ang salitang iyon at tiyak ng bumuhay sa puso ko. Mahal pa rin kita. Gusto kong maging akin kang muli. Yon ang karagdagan niyang sabi matapos itong ipagdikit ang aming noo. Pareho lang tayo ng nararamdaman, Asher. Ang salitang yon ang siyang muling nagpatigil sa kanya na para bang di pa siya makapaniwala na narinig niya yon mula sa akin. Di makapaniwala ang binata na nakatingin sa kanya ngayon dahil sa sinabi niya ni Winnie. Para bang nawalan sa saglit ng wishot kay Tagal bago ito makabawing muli. Napapangiti siya habang nakatingin sa dalaga na ngayon nilalabanan ng kanyang titig. I'm speechless, Asher replied while keeping to hide his smile. Bakit bigla-bigla mo nilang sinasabi yon? Ginugulat mo ko. Di nagbigay tugon ng dalaga sa sinabi niyang iyon. Siguro nasabi lang ni Winnie kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Hindi naman ito akalain na magiging gano'n ang reaksyon ng binata. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon. Mababakas na ang ngiti sa labi nito bago niya hagurin ang buhok ng dalaga. Matamaan ang parinitig niya sa kanyang mukha kung saan unti-unti nang bumababa ang tingin nito sa labi ng dalaga. Higit pa sa sabik ang naramdaman ni Asher sa dati niyang kasintahan. Kailanman hindi na alis sa isip nito ang dalaga kaya't hanggang ngayon siya pa rin ang tinitibok ng puso niya. You cannot escape me this time. I won't allow you to live again. After he said that the space between them is already closed. After kissing her with full of love and excitement, lahat ng pangungulila niya sa loob ng mahabang taon, tila ba naibsan lamang matapos marinig ang sinabi ng dalaga. Sa paghalik ni Asher sa kanya, higit ng dalawang isip na tumugon si Winnie, para bang saglit niyang nakalimutan lahat ng iniisip niya. Ang bukod tang nasa isip lamang nito ay ang kasama niyang binata at kung paano siya pasadahan ng mainit niyang kamay sa kanyang katawan. Kapwa nagiinit ang kanilang nararamdaman sa madilim na silid. Ang parteng leeg ng dalaga pinuno ni Asher ng mapang-akit na romansa. Walang magawa ang dalaga kundi pumikit habang pinakikiramdaman ang pagkilos ni Asher. Animo wala na siya sa kanyang sarili at para bang wala siyang kakayang pahintuin ng binata dahil ang katotohanan nagugustuhan nito ang ginagawa sa kanya ni Asher. Because she's no longer wearing a dress, she only has a breath covering her body and the rest of the cover under her lower part. Asher was skilled in the method of undressing with the rest of her clothing on top. It was as if his actions were smooth, and in a blink of an eye he was able to throw away what was in her chest just now. Bumaba ang labi ng binata sa kaliwang dibdib ng dalaga. Hindi nakawala ang mahihinang daing ni Winnie sa pandinig ni Asher dahilan para mas naritong ganahan sa kanyang ginagawa. Para bang nais na lamang madaliin ng binata ang paghuhubo sa suot ng dalaga upang maangkin niya na ito ngayong gabi. He knew that he could do it right now. Nothing could stop him because for so many years, he really missed Winnie. Nais na lang niya itong ikulong sa kinaroroonan lang ngayon para wag nang makalis sa piling niya ang dalaga. Winnie, na-miss kita. Muli, binalikan ng binata ang labi ni Winnie. Mainit ang bawat paghalik nito habang ang kanyang kamay ay unti-unti nang humuhubo sa nahuhuling suot ng dalaga sa ilalim. Sa sobrang kasabikan ng angkin ng dalaga, tuluyan nang ang kinalas ni Asher ang nasa ilalim nito. Maingat ang kilos niya ngulit may pagmamadaling ginawa niya iyon bago maling gumapang ang labi niya sa katawan ng dalaga. Winnie had a strange feeling right now. It was not the first time that Asher had done this to her but she still could not believe that it was happening again.
But Winter really liked what the young man was doing, especially when his lips finally landed on her private body. Halos mapasingap siya at hindi alam ko anong unahin niyang hawakan. Her legs were parted while Asher's hands holding her both lower legs. Biyasa ang binata sa ganong bagay, dahilan para mapakulan ni Winnie ang pinipigil ng daing sa kanyang bibig. Asher? He seemed to lose herself in what Asher was doing now. She could not figure out where she was going to put her hands until she just held her hair as he continued what he's doing under her lower. Nakaramdam siya ng pamumuo sa kaibuturan ng dalaga, parang anumang segundo kakawala iyon sa kanyang pagkababae. After a second, she can finally release on what he wants. Tila ba nahuhulaan ito ang nangyayari ngayong gabi dahil matapos siyang paligayahin ng binata, humiwalay siya upang itaas ang suot nito na damit paalis sa kanyang katawan. Tuluyan ang bumungad kay Winnie ang hubad na katawan ng binata kung saan di niya mapigil ng matang hagurin yon. I will mark you mine tonight. This evening is the night that you won't forget me. He's starting to unbuckle his belt while staring at his woman. Wala siyang hinto sa pagkilos hanggang sa tuluyan na nga siyang mawala ng saplot. Winnie cannot avoid the Adonis body on her front. His masculine body was perfect in her eyes. Tila ba kayang bilangin ni Winnie ang matitigas na abs ngayon sa katawan ng binata? This is all for you, Asher added, and he started to lean again on Winnie's lip.